Hindi akalain ng babae na ang lalaki ay gagawa ng paraan para suyuin ang babaeng mapaglaro. At itulak siya pababa ng hagdan kahit siya'y 3 buwan ng buntis. At malakas na bumagsak, na naging sanhi ng kanyang pagkalaglag ng bata. Pero nang magising siya sa ospital, natuklasan niya na ang lalaki, sa kabila ng kanyang pagkalaglag, ay walang pakialam. Sa halip, maalaga at maasikaso sa babaeng mapaglaro na natutulog sa tabi. Maalaga at maasikaso ito sa babaeng mapaglaro. Maging nang makita niyang nagising na ang babae, nag-alala pa siya na baka magambala ang babaeng mapaglaro. Hanggang sa puntong ito, doon lang napagtanto ng babae na tuluyan nang nagbago ang pagtingin ng lalaki, na hindi na maibabalik ang kanilang relasyon sa dati. Matagal nang kasal ang babae at ang lalaki sa loob ng 6 na taon. Ngunit noong siya'y 3 buwan ng buntis, natuklasan niyang inibig ng lalaki ang batang maganda at mas bata nilang kasambahay. Hangad ng lalaki ang kabataan ng kasambahay. Walang pakundangan na ipakita ang pagmamahalan sa harap ng babae. Habang nakatingin sa nangyayari sa harapan niya, hindi napigilan ng babae na muling balikan sa isip. Noon, matindi ang pagtutol ng ama sa pagpapakasal nilang dalawa. Ngunit noong panahon na iyon, upang makuha ang pagsang-ayon ng ama, sumuong ang lalaki sa malakas na ulan, at lumuhad sa harap ng bahay nila ng 3 araw at 3 gabi. Doon lamang pumayag ang ama sa kanilang kasal, at upang humiling ng biyaya para sa babae, ang lalaki ay lumuhad at yumuko sa bawat hakbang, hanggang sa masugatan ng kanyang noo, ngunit buong puso niya itong tinanggap. Ngunit ang ganitong klase ng lalaki, na handang ibigay ang lahat para sa babae, ay hindi pa rin napigilan ng tukso, at tuluyang lumihis ng landas. Mayroon pang 5 ganitong mga biyaya. Ngunit kapag naubos na ang lahat ng ito, iyon na ang oras ng pag-alis ko sa'yo. Zhuang Yuyuan. Kapapasok lamang ng babae sa bahay matapos ayusin ang kanyang damdamin. Ngunit natuklasan niyang ang kanyang asawa ay lingid sa kanyang kaalaman, kinuha ang alaala na iniwan ng kanyang ina para sa kanya, at ibinigay ito sa Querida. Gusto sana niyang kunin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Sinabi pa nito na isa lamang itong sirang kwintas, at wala itong halaga. Ngunit para sa babae, ito ay isang napakahalagang bagay. Napansin ng Querida, kabit, na napakahalaga ng kwintas na ito sa babae. Kaya't walang pakundangan itong kinuha at hinayla pababa, na naging sanhi ng pagkakalat ng mga perlas sa sahig. Pagkatapos ay nagkunwari na parang naagrabyado, at agad na nagpaawa sa lalaki, na hindi raw niya sinasadya ang ginawa, at sinabi pang magbibitiw siya sa trabaho bilang paghingi ng tawad. Sa nakita, galit na galit ang lalaki at hinayla niya ang kanyang asawang babae na pinupulot ang mga perlas patungo sa may hagdanan, at sa harap mismo ng Querida, kabit, itinulak niya pababa ang kanyang asawa. Nang mapagtanto ng babae na nasa panganib ang kanyang anak sa sinapupunan, agad siyang nakiusap sa kanyang asawa na iligtas ang kanilang anak. Ngunit walang pusong sinabi ng lalaki, Aliang, magkakaroon pa rin tayo ng iba pang mga anak. Si Tian Tian ay nagdadrama na gusto niyang umalis. Kung wala kang masamang mangyayari, paano kanya aalagaan? Ang hindi inakala ng babae ay nang magising siya sa ospital, ang unang nangyari ay ang kanyang asawa, na pinilit siya, kahit kapapalaglag lang ng bata, na umuwi para maghuno ng cookies para sa Querida, kabit. Kung ayaw ng babae, itatapon na lang ng lalaki ang mga alaala ng ina ng babae. Lahat ito sa dagat, para mabawi ang tanging alaala ng kanyang ina, na naiwan sa mundong ito. Napilitan ng babae, kahit sugatan at pagod ang kanyang katawan, umuwi para paglingkuran sila. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kayang magtiis pa, at biglang bumagsak sa sahig. Pero sa puntong ito, ang lalaki ay parang bulag sa nangyari, at patuloy pa rin sa pagiging malambing kasama ang Querida. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Kinabukasan, natuklasan ng babae na nagpatawag ang lalaki ng mga trabahador para muling ayusin ang bahay. Dahil nais ng lalaki na papuntahin at patirahin ang pamilya ng kanyang Querida. Kaya ang pagpapaganda ng bahay ay lahat ginaya sa gusto ng Querida. Mas masahol pa, ang dating kwarto na inihanda para sa kanilang sanggol ay ginawang kwarto ng alagang hayop para sa aso ng Querida. Huminga ng malalim ang babae, na tila wala nang pakialam sa anuman ang ginagawa ng kanyang asawa, sapagkat tila nagdamdam na lang siya sa lahat. Ngunit, nang hiningi niya sa asawa ang mga alaala ng kanyang ina, ngunit sinabi sa kanya na itinapon niya na ito sa basurahan ng subdivision. Nang marinig ito, nagmamadaling tumakbo ang babae na parang baliw. Dumiretso siya sa tabi ng basurahan at maingat na naghanap. Mabuti na lang at hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Sa wakas, nahanap niya ang lahat ng mga perlas. Ibig sabihin nito, sa wakas maaari na siyang umalis dito. Kaya naman, sinunog niya ang lahat ng mga agimat para sa kapayapaan. Maayos at mabilis niyang pinaghandaan ang pag-alis. Ngunit sa sandaling iyon, humabol ang kanyang asawa gamit ang kotse. Sinabi nitong malubha ang kalagayan ng lola ng babae, at gusto siyang makita sa huling pagkakataon. Kaya't mabilis na pumunta ang babae sa ospital. Kapag ang tao ay tumanda, darating din ang araw ng kanyang pagpanaw. Takot ang lola na sa kanyang pagpanaw.
Maapi ka ng ibang tao. Patawad. Pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ko sana sinuway ang inyong mga payo. Hindi ko rin sana sinuway ang mga payo ni na mama at papa. Nang marinig ito, naliwanagan ang lola ng babae. Natiyak na pinabayaan ng lalaki ang kanyang apo. Kaya't sa kanyang huling hininga, ipinaabot niya ang mensahe. Si Dr. Go mula sa ospital ay apo ng dati nilang kakilala. Sinabi sa babae na hanapin siya. Tiyak na tutulungan siya nito. At saka siya na maalam sa mundo. Ngunit hindi pa man nakakapagluksa ang babae. Bigla namang pumasok ang lalaki. At pilit siyang pinapauwi para iguhit ang isang larawan ng buong pamilya ng kabit. Sinabi pa niyang wala ng halaga ang anuman. At wala nang dapat ibigay pa. Pagkatapos ay binaliwala ang pagtutol ng babae. At sa pilitang isinama siya pauwi ng bahay. Upang bigyan ng dangal ang kabit. Sinabi pa ng lalaki sa kanyang pamilya ang isang kasinungalingan. Na siya raw ay byudo. At ang babae ay kaibigan lang daw niya. Byudo. Ang susunod ba ay gagawing kabit ang babae. At papakasalan si Tian. At tama nga ang hinala ng babae. Nang gabing iyon, binigyan siya ng kanyang asawa ng isang baso ng gatas. Naramdaman ng babae na may kakaiba sa gatas. Kaya agad siyang nagdahilan na kailangan niyang magpunta sa banyo. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon at tinawagan ng apo ng dati nilang kakilala. Si Dr. Go ang kanyang tinawagan. At isinalaysay ang buong pangyayari. Nasabi ko na sa kanya ang lahat. Nang marinig niya ang mga salitang nagpakalma sa kanya mula sa kausap, doon lang siya lumabas mula sa banyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang gatas mula sa kamay ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ito at inubos ng isang inuman. Mabilis lang. Sa susunod na segundo, bigla siyang nakakaramdam ng pagkahilo at kawalan ng balanse. At pagkaraan, nawalan siya ng malay. Bilisan niyo, iligtas ninyo ang asawa ko. Maamo. Ang susunod, ako na ang bahala.